Ang final boss ng realm na ito ay nagmula pa nung unang panahon. 300 years na ang nakakalipas. Isang babae ang ipinanganak sa lugar na ito at ang church ng village ang nag-alaga sa kanya. Inilayo nila siya sa kahit anong uri ng kapahamakan. Siya ay isang maganda at masiyahing bata. Lahat ng taong nakatira sa village ay kinagigiliwan siya. Ang buhay niya ay punong-puno ng saya at pag-asa. Bitbit ang basket ng pinamili kasama ang alaga niyang tuta ay masaya siyang lumulukso habang naglalakad. Napakaganda ng city na ito na siyang kabaliktaran naman kung ano ang itsura nito ngayon. Ang masasayang araw niya ay napalitan ng lungkot noong nagka-pandemic. Ang pandemic na sumira ng lahat. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang magkasakit at dumarami na ang mga bangkay sa main lake. Masyado ng maraming namamatay kaya hindi na sila naililibing. At ang babaeng ito ay sinubukang iligtas ang lahat. Hindi niya namamalayang ang magic niya ay nagiba at imbes na maging tagapagligtas, siya ay naging dark witch. Naging kulay itim ang mga orbs niya at napalitan din ng itim ang kanyang aura. Sinubukan niyang gawan ng paraan pero hindi niya kayang ihilang lahat. Ang kaya na lang niyang gawin ay isama ng spirits ng mga namayapa para makapagpaalam ang mga pamilya nito sa kanila. Tumayo siya sa lake at isinamon ng daan-daang mga kaluluwa dahil ito na lang ang magagawa niya para sa kanila. Lahat ng mga natitirang tao sa bayan ay lumapit para magpaalam sa mga mahal nila sa buhay. Nang biglang isang priest ang dumating na may kasamang guards na balot ng armor. Hawak nila ang naglalakihang kadena at naririto sila para arestuhin ang Dark Witch. Ang priest na ito at ang mga kasamang guards ay ang siya din mismong nag-alaga sa kanya noon. Inutusan ng priest ang mga gwardya na hulihin siya sa pagkakasalang siya ang witch na nagdala ng pandemya. Ang dating masiyahing babae ay takot na takot. Walang awa siyang iginapos ng mga gwardya gamit ang mga naglalakihang kadena. Halos mapaos siya sa pagsigaw para humingi ng tulong pero walang nakikinig. Iginapos siya at kinaladkad papalayo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga taong nagpalaki sa kanya ang siya mismong gagawa sa kanya ng ganito. Tinawag siyang mangkukulam at inakusahang tagapagdala ng pandemya. Pero para sa kanya, siya ang tumulong sa mga naiwang pamilya para sila'y makapagpaalam ng maayos sa mga namayapa. Gusto lang niyang makatulong sa lahat sa abot ng makakaya niya. Wala siyang ginawang kahit anong masama. Pero walang awa siyang ikinadena at nilunod sa lake kung saan naroon ang daan-daang mga bangkay. Mabalik tayo sa kasalukuyang labanan. Si Lou ay nilalaro ang cute niyang pet na dragon habang ang Kin family naman ay manghang-mangha pa din sa kanilang nasaksihan. Natalo na nga ni Lou at ng Kin family ang final boss, kaya makakaalis na sila sa lugar na ito. Pero ang nakapagtataka lang, hindi pa rin lumalabas ang portal palabas. Ibig sabihin ba ay hindi pa rin final boss ang tinalo nilang Grieving Spectre? Naisip nga ni Lou na siguro'y masyado pang maaga para umalis nang napatingin siya sa lake. May isang parte ng lake na kala mo'y kumukulo dahil sa tuloy-tuloy na pagbula nito. Habang iniisip ni Lou ang tungkol sa final boss ay biglang lumakas ang pagbula at isang anino ang matatanaw sa ilalim ng tubig. Napakabilis ng pangyayari. Ang buong lake ay umangat at silang lahat ay napaatras sa gulat. Bumungad sa kanila ang isang babaeng kulay purple ang katawan. Ang Dark Witch ay lumabas mula sa tubig at sumisigaw ito ng napakalakas habang tinatanggal ang mga kadena sa katawan nito. Napatulala na lang silang lahat dahil sa nakakatakot na entrance ng Dark Witch. Nang makita nga sila ng Dark Witch ay mas lalo pa itong nagalit. Ang witch na ito ay isang phase 2 monster na tinatawag na Morning Grudge. Ang boss ngang ito ay level 25. Ito ang pinakamataas na level ng monster na na-encounter ng buong grupo. At ang difficulty level ng boss na ito ay maikakategorize sa Hard Nightmare level. Isa nga sa moves nito ay tinatawag na Lamentation Impact kung saan nagre-release ito ng Curse of Resentment o isang negatibong emosyon. Ang attack na ito ay may mababang tsansa na maka one hit o instant death sa target. Kapag naman ang instant death ay hindi na trigger, magbibigay ito ng malaking damage at may additional effects kagaya ng corpse poison, bleeding at stun. Ang monster na ito ay kaya ding gumawa ng deep water prison kung saan ang tubig sa lake ay magiging prison para i-trap ang target nito. Ang katawan din nito ay immune sa lahat ng physical damage. At hindi lang yon. Bukod pa dito, ang Wheel of Resentment ng monster na ito ay nakakapagpabangon ng mga zombie sa loob ng lugar na ito. Hindi rin maitatanggi na ang strength, agility at endurance level ng monster na ito ay masyadong mataas. Ngayon ay nasa kamay ni Lufan ang magiging kapalaran nila. Si Kyer at ang ibang miyembro pa ng Kin family ay nanginginig habang pinagmamasdan ng boss. Matapos ang pagsigaw at pagpupumiglas ng monster ay nakawala ito sa kanyang pagkakakadena. Nagpakawala ito ng napakaraming higanteng water bubble papunta sa kanila.
Nakakatakot ang boses nito nang sinabi niyang, "Huwag niyo nang tangkain pang tumakas." Gamit ang malaking pakpak ni Zhao ay dinepensahan niya si Lu Fan, sabay inactivate ang Black Dragon Bloodline Effect, kung saan ang lahat ng marireceive na damage ay mababawasan ng 50% habang ang self-recovery naman ay mai-increase ng 500%. Ngayon ay immune na ito sa lahat ng debuff effects. Sa kabilang banda naman ay sinusubukan ni Kai-Er na makawala sa water ball, pero natrap lang siya. Wala ring talabang weapon niyang dagger sa water prison na ito. Inactivate ng monster ang Body of Resentment at naging immune ito sa lahat ng physical damage. Napayuko na lang si Kai-Er dahil sa disappointment. Humingi siya ng sorry kay King Q dahil nawala na siya ng pag-asa. Naisip ni Q na siya ang dapat na humingi ng tawad dahil siya ang nag-insist na pumunta sila sa secret realm na ito. Ngayon ay natrap na sila at hindi alam kung ano ang gagawin. Nakatayo pa rin si Lu Fan kasama ang kanyang dragon nang tinanong niya ang Qin family, "Kung kailan nandito na tayo, saka pa ba kayo susuko?" Mukhang ganun na nga kasi talaga ang lagay nila dahil si Qin lang ang may kakayahang mag-deal ng magic attacks. Pero siya ay bugbog na din dahil sa sunod-sunod na laban. At dahil nga immune ang boss sa mga physical damage, naitanong ni Sun kung meron pa bang tinatagong magic attack si Lu. Nagsimulang matake ang monster gamit ang kanyang Lamentation Impact. Sinubukan nitong atakihin si Lu kahit dinedepensahan pa siya ng kanyang dragon. Walang sinayang na oras ang dragong si Zhao at lumaban nga ito para depensahan ng master niyang si Lu. Si Pogi naman ay maangas na sinabing, "Hindi ko nga kayang manalo sa'yo, pero ang dragon ko, oo." At ayun nga, ang pamilyang Qin ay napanganga na lang ulit dahil sa sobrang astig ni Lu. Kung ano-ano ang sinabi ng monster na hindi naman naiintindihan. Siguro'y dahil ito sa naging trauma ng past sa kanya. Pero tuloy pa rin ito sa pag-atake sa mga biktima niya. Isang dambuhalang tubig na may kamay ang aatake uli nang si Lu ay may ginagawang golden magic sa kanyang kamay. At kumpiyansa siya dahil alam niyang ang attributes ng isang dragon ay hindi maikukumpara sa isang tao lamang. Let him cook, ika nga. At heto na nga ang isa pang paparating na atake, kaya naman si Zhao Ye ay gumanti din gamit ang nagngangalit niyang apoy at malaking pakpak. Kasalukuyan namang may parang apoy na golden magic si Lu sa kanyang kamay. At tinatawag itong Dragon's Inspiration, kung saan mag-i-increase ang lahat ng attributes ni Lu at ng pet niyang dragon. Sumigaw bigla si Lu Fan, "Lava Blaze!" At ang Black Dragon ay mas lumakas pa. Si Zhao Ye ay nagbuga ng sunod-sunod na apoy sa kalaban at may healing effect din ito sa sarili kapag tumama. Na hard counter nga ng Breath of Fire ng dragon ng water monster, kaya napaka-effective ng damage nito. Habang nanonood naman si Uncle Sunge sa may tabi ay nasabi niyang ang labanang ito ay talagang disaster dahil sa lakas ng mga attacks na nakita nila. Natalo na nga nila ang monster pero bago pa man ito maglaho ay inactivate nito ang Wheel of Resentment, kung saan ang lahat ng mga bangkay sa paligid ay muling babangon. Isang treasure chest ang naiwan nung nawala ang monster at dahil nga sa pagkakatalo ng tunay na final boss ay sobrang nag-increase ang level ng Black Dragon Kingdom kaya ang system ay parang nag-glitch. Pinuri naman ni Lu si Zhao Ye dahil sa husay nito habang ang level naman niya ay nag-increase ng 5 level. Sa wakas ay natapos din ang laban, sabi ni Sunge dahil nakita na din niya ang portal. Pero ang ibang members ng grupo ay ubo ng ubo dahil merong kakaibang usok ang nasa paligid. Napalingon nga sila at heto na ang mga zombie. Sila ay na-resurrect nung witch kanina bago ito namatay. Pero bago pa magkagulo ang lahat, si Zhao Ye ay lumipad at binugahan niya ang mga kalaban ng apoy. At syempre, nakangiti si Zhao habang ginagawa ito. Nilaro niya lang ang mga to at maya-maya lang ay naging abo na ang mga zombie. Na-realize ng Qin family na yung malaking Black Dragon kanina at ang babaeng ito ay iisa lang. Hindi pa rin makapaniwala si Q kung paanong ang babaeng ito ay kayang ubusin ng ganun na lang ang mga zombie habang sila ay hirap na makapatay ng kahit isa lang. Naisip naman ni Lu na ito ang perfect na pagkakataon para ipakilala niya sa kanila ang Black Dragon niyang si Zhao Ye. Sinabi niyang basic lang ang mga gantong kalaban para kay Zhao Ye. Kita naman dahil parang naglalaro lang talaga ang babaeng dragon. Sinabihan niya sila na wala na ang boss, pwede na kayong kumalma. Pagkatapos ng distribution ng rewards ay pwede na tayong umalis. Dahil nga sa rules ay si Lu ang unang pipili kung ano ang gusto niyang rewards. Hindi naman tumanggi ang Qin family dahil basically si Lu ang nagligtas sa kanilang lahat. Siguradong kung hindi dahil kay Lu ay wala na sila ngayon. Binuwat sila ng malala ni Lu at wala silang nagawa kundi ang tumayo na lang sa tabi habang nanonood. Pagbukas nga ng treasure ay isang nakakabulag na golden light ang bumungad sa kanila. Ang unang item ay ang nagliliwanag na puting holy light staff na merong excellent na quality. Ang major feature nito ay ang holy light seal kung saan ang user ay kayang i-bind ang target nito gamit ang beams of light. Nakadepende ang duration nito sa spirit attribute.
Sunod namang item ay ang Dark Black Ring of Morning na merong bungo sa ibabaw nito. Ang main feature naman nito ay ang Morning Aura. Pwede tong mamili ng target na makaka-receive ng Morning Aura. Kapag nasa iyo ang aura na ito ay magkakaroon ka ng resentment points sa kahit anong uri ng attack. Kapag naman ang resentment points ay na-max, ang attack ay magdideal ng negative effects gaya ng poisoning, bleeding at dizziness sa target. Ang huli naman ay ang Golden Black Scroll na rare item din. Pero ang kakaiba dito ay isang beses lang itong pwedeng gamitin. Ang scroll na ito ay kayang i-upgrade ang current class ng user sa isang superior na class o hidden occupation. Hindi nagdalawang isip si Lufan at pinili niya ang class change scroll bilang reward. Sinabihan naman siya ni Kinkyu na hindi niya kailangan magpaubaya para sa kanila. Kung tutusin nga ay dapat sa kanya ang lahat ng rewards dahil grabe ang effort na ginawa ni Lufan sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Lu na hindi siya nagpapaka-gentleman o kung ano pa. Alam lang din niya na mas mapapakinabangan ni Kinkyu ang ibang items dahil sa spirit attributes nito. Ang tanging kailangan niya lang ay ang class change scroll kaya yun lang ang kinuha niya. Sobrang na-appreciate ni Kinkyu ang mga treasures at compliment ni Lu. Kung hindi dahil kay Lu ay siguradong napahamak na silang lahat. Sabay kinuha niya ang morning ring at ibinigay ito kay Lu. Sinabi niya kay Lu na tanggapin ang ring bilang pasasalamat nila sa kanya. Bandang huli ay staff lang ang kinuha ni Kinkyu sa mga rewards. Kaya naman nakangising tinanggap ito ni Lu. Di na siya nag-inarte pa dahil minsan lang mangyari ang mga gantong offer. Habang si Ja at Xiaoye ay nag-aasaran sa likod, pinaalalahanan ni Uncle Ge at Kai si Kin na oras na para bumalik sila. Bago sila maghiwalay ng mga landas ay ngumiti si Kinkyu kay Lufan. Napapaisip na lang siya kung meron pa bang mga itinatago si Lu. Sobrang hindi nila inaasahan kung ano ang mga kayang gawin ng batang ito. Anyway, oras na para umuwi. Makalipas ang 4 na oras na biyahe ay narating ni Lufan ng isang tindahan ng siopaw sa Jianghay City. Sobra siyang excited na magkwento kaya naman agad-agad ay ikwento niya ang buong nangyari sa tita niya. Pero imbes na mabiliban sa mga nangyari ay nasabi ng tita niya na sobra siyang pinag-alala ni Lu at ang mga adventure na ito ay masyadong delikado. Hindi mapigilan ng tita niya ang mag-alala dahil sa mga kwento ni Lu. Ang pamangkin niya ay napakaraming hinarap na panganib sa loob lang ng ilang araw. Kaya naman niyakap ng mahigpit si Lu ng tita niya. Medyo kinabahan at nairita konti si Lu dahil di niya maintindihan ng tita niya. Sinabi na lang niyang wag na siyang yakapin dahil marumi ang damit niya kaka-adventure. At hindi na nga napigilan ni tita ang maiyak. Lalo pa niyang hinigpitan ng yakap niya kay Lu at sinabing hindi madumi ang pamangkin niya. Umalis si Lu nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos sa tita niya. Kaya naman ilang gabi nang hindi makatulog ito. Kaya nung nakabalik si Lu ay ganun na lang ang reaksyon niya dahil sa sobrang pag-aalala. Niyakap siya ni Lufan. Nagsorry siya dahil hindi man lang niya kinausap ang tita niya sa desisyon niyang ito. Ipinangako niyang hindi na niya muling pag-aalalahanin ang tita niya. Pinunasan niya ang luha ng tita niya at tumahan na din ito. Ipinakilala ni Lu si Xiaoye sa tita niya at nagulat ito na makita ang dragon pet ni Lu. Nagulat siyang ang isang cute na babae ay nakakapag-transform sa dragon form. Tinanong ng tita ni Lufan si Xiaoye, siguro ay ilang araw ka nang hindi nakakakain ng maayos dahil sa mga adventures nyo. Si Xiaoye naman ay tumango na parang bata. Sabay ibinigay ni Lu ang scroll at sinabi niyang eto ang bunga ng pinaghirapan niya. Kung makakapag-upgrade sa hidden occupation ang tita niya ay hindi na nito kailangang magbantay pa ng syopawan. Agad naman nagpanik ang tita ni Lufan. Alam niyang super halaga ng item na ito kaya ayaw niya itong tanggapin. Sinabi niya kay Lu na ibenta na lang ang scroll dahil nga nabanggit ni Lu na naiwan niya ang weapon at equipment niya sa Kin family. Kung ibebenta nila ang scroll ay makakabili sila ng 2 equipment para kay Lu at mas lalaki ang chance niyang pumasa sa exam. Ngumiti si Lu sa tita niya sabay kuha ng cellphone niya para ipakita ang bank details. Sinabi niyang hindi siya kapos sa equipment o kahit pa sa pera. Laking gulat naman ng tita niya dahil sa laki ng pera ni Lu. Kahit kailan ay hindi niya maiipon ito sa pagtitinda ng siopaw kaya ganun na lang ang pagtataka niya kung paano kumita si Lu ng ganito. Well, maraming naibentang item si Lu sa paglalakbay niyang ito at ang classmate niyang si Kinkyu ay nangakong bibigyan siya ng 100,000 bilang reward. Sinabi niya sa tita niyang magtiwala sa kanya dahil hindi na nila kailangang problemahin pa ang pera. Naiyak uli ang tita niya dahil dito kaya naman masaya niyang tinanggap ang scroll. Nag-decide siyang gamitin na ito. Pagkabukas ng scroll ay isang nakakasilaw na liwanag at malakas na hangin ang lumabas dito. Kita sa mukha ng tita niya ang pagka-surprise dahil na rin sa paglipad ng buhok nito. Nung natapos ang class change process ay itinanong ni Lufan kung gumana ba ito. At oo, gumana nga ito. Isa na siyang enchantment chef na isang hidden class occupation. Na-curious naman si Lu tungkol dito kaya itinanong niya kung ano ba ang specialty ng isang enchantment chef. Well, ang tita niya lang naman ay nakakuha ng enchantment cooking na skill kung saan ang mga niluluto niya ay magkakaroon ng buffs.
Dahil nga likas na sa tita niya ang cooking skills, ay paniguradong mas mataas din ang additional attributes ng class change. Patuloy lang ang kwentuhan nila nang biglang naalala ni Lufan si Xiaoye. Nasaan nga ba siya? Well, ayun, mahimbing ang pagkakatulog dahil siguro sa kabusugan sa pagkain ng napakaraming siopaw. Mapunta naman tayo sa bahay ng Qin family. Gabi na at meron silang bagay na pinag-uusapan. May kausap si Qin Q at sinabi niya ang tungkol sa isang batang nagngangalang Lufan. Isa siyang dragon tamer na nagsamon ng Black Dragon at iniligtas silang lahat. Inamin din ni Qin Q na kasalanan niya kung bakit muntik nang mapahamak silang lahat. Pero si Lufan ay sadyang malakas talaga. Pareho silang hidden professionals at magkaklase pa. Pero ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Ang lalaking nakaharap sa bintana ay kinalog ang baso ng wine niya at siya'y nagtanong, meron ka pa bang ibang sinabihan tungkol sa dragong ito? Agad namang sumagot si Qin Q na nangako siya kay Lufan na walang ibang makakaalam nito maliban sa Qin family. Mabuti naman kung ganun. Kapag kumalat ang tungkol dito ay siguradong hindi matatahimik ang mga taong gustong makuha ang power ng dragon. Ito ang sinabi ng lalaki sa kanya. Ang misteryosong lalaking ito ay walang iba kundi si Qin Jianghai, ang ama ni Qin Q. Pero kakaiba ang naging ngiti nito. Kaya naman si Q ay nagduda kung ano ba ang intensyon ng tatay niya. Ang lalaking yon ang sumagip sa members ng pamilyang ito. Pero mukhang may kakaibang pinaplano ang tatay niya na siyang pinag-aalala ni Q. Tumawa naman ang tatay niya at sinabing hindi siya ganung klase ng tao. Sabay iniba niya ang topic nang itinanong niya kung ano ang plano ni Q para pasalamatan si Lu. Sinabi naman ni Q na nirewardan niya si Lu ng 100,000 coins. Dahil doon na inutusan siya ng tatay niyang bigyan ito ng purple tongue card at puntahan niya ito para personal na pasalamatan. Nagtaka naman si Q kung bakit hindi sasama ang tatay niya, kanina lang ay curious na curious siya tungkol kay Lu. Well, balak niya sanang sumama pero sakto namang may mga nakaschedule siyang lakad bukas. Kinabukasan, kumalat ang balita na ang prinsesa ng Taizi Kingdom ay darating para mag-aral sa Jianghai City. Naglibot siya sa city suot ang cute niyang blue dress habang kasama niya ang isang nakakatakot na bodyguard. Busy man ang lahat sa ginagawa nila ay imposibleng hindi siya mapansin. Dumating siya bago pa ang exam. Kaya naman nakakapanghinala kung talagang pag-aaral lang ang pakay niya. Dumating na ang prinsesa kasama ang bodyguard niya sa Siopawan at ang tita ni Lufan ay sinalubong sila para sabihing sarado ang shop nila ngayon. Pero hindi na pinatapos ng prinsesa ang sinasabi ng tita at pumasok na lang ito bigla. Ang prinsesa ay narito para sa estudyanteng nagngangalang Lufan. Nag-aalalang bumaba ng hagdan si Lufan para tignan kung anong nangyayari. Napakunot na lang siya ng noo nung makita ang dalawang weird na bisita. Ipinakilala nila ang sarili nila, si Princess Jinsu mula sa Taizi Kingdom at ang bodyguard niyang si Chu Hongtai. Pumunta ang prinsesa para offeran siya ng breakthrough opportunity o pagkakataong baguhin ang kapalaran niya. Sinabi ng prinsesa na alam niyang mahirap maging isang dragon tamer, kaya naman binuksan niya ang isang box na may malaking golden egg sa loob. Ibibigay niya ang dragon egg pero sa isang kondisyon. Ibibigay ang dragon egg kay Lu kung papayag siyang maging slave ng princess.